Guys, good morning. For today's video ay papaalalahanan natin yung mga consumers or yung mga buyer about sa presyo ng mga bilihin. So, ganito kasi yan guys. For example, pag pumunta kayo dun sa mga tiyanggi-tiyanggi, yung mga belt doon, mabibili nyo ng halagang 100 or 150. Pero pag pumunta naman kayo sa mall, tapos same lang din naman yung brand ng belt, yung quality, malamang sa mall 500 na yung belt na yon. So ganun lang naman kasi yun guys. Ang mga presyo kasi natin, nakadepende rin naman yan sa location and kung magkano yung rent ng nagbebenta, ganun. For example, kung yung mga naglalako, medyo baka mura lang yung bigay nila. Kasi yung effort nila is yung paglalakad nila, paglalako. So wala silang binabayarang renta, kuryente, wala. So pag nasa pwesto na, syempre medyo mataas na ng konti yung presyo niyan. Kasi unang-una, magbabayad na ng pwesto. Ayan, ng barangay permit, ng kuryente, ng tubig. Ayan, ganyan. So syempre, medyo malaki na yung presyo ng bahagya, ganyan. And pag sa mall naman, since dun nga sa mall, mas mahal na yung rent dun ng store, tapos naka-aircon pa, fully secured kasi may mga security, ganyan. So, talagang mas mahal na doon. So, kung example, dun sa naglalako is 100, sa may pwesto ng, kunwari sa mga tiyanggi-tiyanggi, 150, sa mall, baka 350 na. So, kaya lagi nyong tatandaan na yung mga pricing ay nakadepende po yan sa lokasyon at kung sino yung nagbebenta. Kaya maging ano na lang tayo. For example, sasabihin nyo, ay sa Divisoria, ano lang to, 50 pesos lang. O di, sige, pumunta ka dun sa Divisoria. Maaring mabili mo yan ng 50, pero dapat tatlo yung bibilhin mo. Wholesale price po. Kasi, for example, sa amin, yung mga chinilas na yan, nabibili namin yan ng mura kasi wholesale yung bigay sa amin. So, ibig sabihin, 12 piraso yung kailangan namin bilhin para ma-avail namin yung murang presyo. So, ganun yung ano nila. Pero, pag retail mo na rin yan bibilhin sa kanila, ang presyo niyan ay 280, 250 to 280. So, yan yung mga Crocs na yan. O, ganyan. Pero kami, binigay niya yan sa amin. Siyempre, mura lang kasi wholesale price. Pang benta yung presyong bigay niya sa amin para kahit paano may kitain din kami. Ganon. And for example, yung mga reading glass, minsan may makikita kayo dun sa mga tabi-tabi na nagbebenta yan. Minsan yung iba 50 lang. Kasi nga, hindi naman sila nagbabayad ng pwesto. O yung effort nila, yung pagbantay lang nila dun. Or kung may binabayaran man sila, siguro mga 10 pesos or 20 pesos lang dun sa parang pinakaano ng area. Ayan, ganun lang. Kaya pwede nilang ibenta talaga ng 50 pesos. Pero kung tutuusin, medyo maliit na lang talaga nga tubo nila kasi ang puhunan na dyan sa sunglasses, ay sa reading glass na yan, ay malaki-laki na rin. Nasa 20 plus na rin yung puhunan dyan guys. 23, 27, ganyan na yung puhunan yan. And then, ibibenta nila ng 50 pesos. So, babawasan pa nila yun. Siyempre, yung effort nila, yung pamasahin nila. Tapos, yung tawag nito, yung bayad-bayad pa dun sa kung saan sila pwesto. And then, pagkatulad naman sa amin na may pwesto na ng ganito, ang benta namin ay 70 na. Kasi, syempre, yung upa namin sa tindahan, may kuryente, may tubig. Alam nga naman, magninegosyo kami, pamigay na lang, ganon. So yun lang sana ang nais kong iparating. Kaya tayong mga consumers, maging ano rin tayo sa mga pamimili natin. Pero kung may sapat kayo ng budget, and then sige go, punta kayo ng Divisoria, doon kayo mamili, o kaya ng Pasig, kasi baka mas mura doon kung marami kayong bibilhin. Pero kung isang piraso lang naman, mamamasahe ka. Kunwari yung reading class namin ay 70, pupunta ka ng Pasig, mamamasahe ka from here to Pasig, siguro balikan mo ay 50. Ganun din naman. Bibili ka doon ng 50 dito, di ka na mamamasahe, 70 mo bibili, nakatipid ka na ng 30 pesos. So, yun lang ang nais kong ipaabot sa mga consumers na katulad namin. Kasi ako ganun din naman ako guys minsan. Hindi na ako nag-aano minsan nangingirit na akong discount, pero hindi na ganun kadalas. Lalo pagka sa mga benta-benta mga ganito lang din. Mga tiyanggi, sa mga naglalako. Kasi na din naman ng tubuin na nila dyan guys. As in, maliit na lang talaga yung tubo, promise. Minsan nga, 15, 10, 20 ang pinakamalaki. So, wag nyo nang barating kasi kawawa naman. So, yun lang. Have a good day.